na siyang nagdala sa amin. Sa panandali ang langit, birhen siya, kaya't may pulang likido ang tumakas sa perlas na. Papa, masakit. Ako si Edward, matandang binata at mag-isa lang ako sa buhay. 40 na ako pero wala pa akong asawa at mga anak. Nakapag-asawa naman ako dati, ang kaso ay naaksidente siya at agad binawian ng buhay. Simula nun ay di na rin ako naghanap ng iba dahil nawalan na rin ako ng gana. Hanggang sa makilala ko itong si Mina. Balo rin siya dahil namatay sa kanser ang asawa niya. Mayroon daw silang isang anak na babae. Nakasalukuyang nag-aaral sa sekundarya. Mag-isa lang daw niya itong binubuhay at halatang halata naman na nahihirapan na siya doon. Nais daw niyang mag-asawang muli at ako ang nais niya. At dahil mabait naman siya at maalaga, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya at nagkaroon nga kami ng isang relasyon. Edward, mahal, ayokong pumunta-punta pa ako dito sa bahay mo para makasama ka lang. Kung pwede sana doon ka na lang sa bahay namin makitira. Total magli-live-in na rin naman tayo. Di kasi pwedeng dito kami tumira ng anak ko sa bahay mo. Masyado kasing malayo tong lugar na to sa school na pinapasukan niya. Kakatapos ko lang maka-score kay Mina. Ngayon ay nakahiga siya sa braso ko habang nakatalukbong lang ng kumot ang walang saplot niyang katawan. Mas matanda sa akin si Mina ng 5 taon at dahil nga kakabalo lang niya ay gamit na ang pagkababae niya. Masyado na itong maluwag na siya namang kinauumay ko. Ngunit di naman yon ang importante sa isang relasyon. Sigurado ka ba, mahal? Baka maging istorbo lang ako dun sa inyo. Ano ka ba, mahal? Ayos na ayos lang yon. Hindi ka istorbo dahil ikaw na ang magiging haligi ng tahanan na yon. Napakamot ako sa batok habang iniisip kung mas mabuti nga kung manuluyan na lang ako sa kanila. Di nagtagal ay pumayag na rin ako sa kagustuhan ni Mina. Dahil masyado ako nitong kinukulit. Di niya ata ako tatantanan hanggat di ako pumapayag sa gusto niya. Tinulungan niya na akong mag-empake ng mga gamit ko. Mukhang excited na siya. Lumipat ako sa kanila dahil gabi-gabi ay makakatabi na niya ako. Habang nasa tricycle pa lang kami, ay nakapulupot na siya sa braso ko. Mukhang di ko na ata magagawa siyang takasan kung sakali mang mag-asawa na ako sa kanya. Mahal, tanggap ka na ng anak ko. Masaya nga siyang magkakaroon ulit siya ng tatay. Sana tanggapin mo siya at mahalin mo bilang tunay na anak mo. Hayaan mo at gagawa rin tayo ng sarili nating anak para may anak ka talagang kadugo at laman mo. Magkakaanak ka pa ba sa edad mo na yan, mahal? Kung gugustuhin naman natin, bakit hindi? Mga ilang oras ang lumipas ay nakarating na kami sa bahay nila. Medyo malaki ito dahil maganda daw ang trabaho noon ng namayapa niyang asawa. Pumasok agad kami, dala-dala ang mga gamit ko at dumiretso na sa hapag-upuang mananghalian. Nadatnan agad namin ang ilang putaheng nakahanda na at 3 kutsara tsaka kubyertos na nakataob. Edward, ang anak kong si Lucy ang naghanda ng mga ito. Lucy, anak, baba ka na dyan at nandito na kami. Kakain na tayo. Maya-maya ay may bumaba na nga. Narinig ko kasi ang mga yapak sa kahoy nilang hagdan. Di nagtagal ay natungo na nito ang kusina at bumungad nga ang dalagang nag-iisang anak ni Mina. Halos tumulo na lang ang laway ko. Napakaikli kasi ng suot-suot niyang short
Napakakinis at napakaputi kasi ng legs niya. Naka-crop top din siya, kaya't bakat na bakat ang nagsisilakihan niyang kabundukan. Hello po, kayo po ba yung boyfriend ni Mama? Oo iha, ako nga. Nice to meet you po, Mang Edward. Pero, pwede po bang Papa na lang po ang itawag ko sa inyo? Sige, kung yan ang nais mo, bakit hindi? Nginitian kami ni Mina. Sa tingin niya, ay magiging isang masayang pamilya kami. Ngunit di niya alam na tumayo ang alaga ko dahil sa anak niya. Noong una masaya ang pagsasama namin. Nagagawa ko pa noon na pigilan ang nararamdaman kong pagnanasa kay Lucy. Ngunit ngayon ay naiwan kaming dalawa lang sa bahay. Ay mukhang magandang pagkakataon nitong makaraos sa init na nararamdaman ko sa kanya. Habang naguhugas siya ng pinggan, ay dahan-dahan kong hinagkan siya mula sa likod at hinalikan ang makinis niyang braso. Papa, ano pong ginagawa niyo? Di mo ko, Papa, dahil kaya kitang paligayahin sa kama. Papa, ano pong pinagsasabi niyo? Bitawan niyo po ako. Bakit? Ayaw mo ba kay Papa? Ayaw mo ba sa malaki at malusog niyang alaga? Ayoko. Papagalitan tayo ni Mama. Di niya naman malalaman. Bukas pa siya uuwi. Tignan mo, umuulan oh. Ang lamig, di ba? Tara Lucy, magpainit muna tayo. Hinaplos-haplos ko at inamoy ang mabango niyang buhok. Maya-maya'y sinimulan ko ng sakmalin ang labi niya. Ngunit natigilan din ito nang itulak niya ako. Papa, masaya ba to? Di ba masakit? Papa, sa totoo lang gusto kita kasi ang laki ng katawan mo. Kaso lang di ba girlfriend mo si Mama? Ngumiti ako ng malawak nang sambitin niya iyon. Kaya pala kung minsan ay kinikindatan niya ako. Type din niya pala ako. Oo, masaya to. Dadalhin kita sa langit. At huwag kang mag-alala. Hinding-hindi to malalaman ng mama mo. At isa pa, ikaw naman ang gusto ko, hindi siya. Napangiti din siya at ginantihan rin ang labi ko. Kung saan-saan na umabot ang mga kamay ko sa kanya. Habang siya naman ay walang sawang hinahaplos ang mga batok ko. Kinarga ko siya papuntang kwarto niya at doon namin ginawa ang kababalaghan na siyang nagdala sa amin sa panandaliang langit. Birhen siya, kaya't may pulang likido ang tumakas sa perlas na. Nakahiga siya ngayon sa dibdib ko habang nakasiksik ang ulo niya dito. Napareklamo siya sa alaga ko. May kahabaan kasi ito. Hindi ko alam na gusto din pala ako ni Nicole at mas lalo niya pa akong nagustuhan pagkatapos ng nangyari sa amin. Hindi lang yon ang unang beses dahil sa tuwing aalis ng bahay si Mina papuntang trabaho ay ginagawa pa rin namin ang kababalaghan na iyon. Sino yung mga bisita mo, Lucy? Manliligaw ba sila sa'yo? Dinala ko sa kusina si Lucy. Nagdala kasi siya ng mga kaibigan niya sa bahay. Ang iba sa kanila ay mga lalaki, kaya't medyo nagselos ako. Hinawakan ko ng maigi ang braso niya at saka tinanong siya noon ng mahina, ngunit pagalit. Hindi, Papa. Mga kaklase ko lang sila. At saka kaibigan. Wala akong ibang manliligaw. Ngunit di pa rin ako nakakasigurado. Wala ako sa school mo. Kaya't di ko mababantayan ang bawat kilos mo. Paano kung naliligaw pala sila sa'yo? O, di kaya
ay may kalandian ka doon. Anong magagawa ko? Wala akong palag dahil mas bata sila. Wala akong pakialam sa kanila. Kahit mas bata sila sa'yo, ikaw pa rin ang gusto ko. Magtiwala ka sa akin, Edward, please. Ikaw lang ang gusto ko. Sinunggaban niya ako ng yakap. Tingin ko naman ay sincere siya sa mga sinasabi niya. Pero di pa rin maniniwala sa akin ang pagdududa. Pinanghahawakan namin ni Lucy ang katagang age does not matter. Mahal na mahal ko siya. Kahit na halos 23 taon ang age gap namin. Dahil sa kanya ay nabuhay ang pagkalalaki ko na matagal-tagal na ring di nagamit at muntik pang mag-expired. Edward, wala na sila. Wala na rin si Mama. Ano sa tingin mo ang magandang gawin natin ngayon? Ngayong umuwi na ang mga kaibigan ni Lucy, ay parang inaakit ako nito. Sa tingin ko, ay gusto niya namang masagupa ang alaga ko. Nilapitan ko siya at saka iniipit ang ilang hibla ng buhok nito sa likod ng kanyang tenga, habang nakadampi naman ang palad niya sa dibdib ko. Sabik ka na makita ulit si Junior, no? Ba't ba kasi napakaano ng alaga mo? Naadik tuloy ako. Pareho kaming tumawa sa biro niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkaatat at ganun rin ako. Sure ka ba sa gagawin natin? May pasok ka pa bukas. Ano ka ba? Bukas pa yun? Sa ngayon ay ako muna ang pasukan mo, please. Wild din talaga itong si Lucy. Di na ako nakapagpigil pa. Kaya't pinagbigyan ko siya. Inangat ko siya at itinungtong sa lababo. At saka nagsimula na kami sa nais naming gawin. Mga walang hiya kayo! Mga baboy! Biglang dumating si Mina at nahuli kami. Bumulalas agad siya at saka sinugaban ng sabunot si Lucy. Inawat ko sila, muntik pang mag-iskandalo si Mina. Pinalayas niya kami pareho. Ayaw niya daw makita si Lucy. Medyo nagilty tuloy ako sa nangyari. Ngunit anong magagawa ko kung mahal namin ang isa't isa? Sa ngayon ay nasa piling ko si Lucy. Inuwi ko siya sa bahay. Mabuti na lang at seryoso siya sa akin. Kaya't ito kami ngayon. At naghahanda na para sa kasalang magaganap